Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Binabati ko po muna si Daisy Bautista, Jesus Kenquito, Mary Ateniao, Elisa Cartativo, and Evelyn Hilario. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Natutuloy po natin yung ating series about the Lordship of Christ over all things. Napakalaga po na maunawaan natin ang ating Panginoong Jesucristo ay Panginoon ng lahat ng bagay, Panginoon ng lahat ng mga activities, lahat ng mga ginagawa natin. So yung claim ng ating Panginoong Jesucristo, He's claiming everything. So 100% of our lives, of our existence, of our service, of our work, and all of our activities, lahat po yun kiniklaim ni Jesus na sa akin lahat yan at dapat nating pagbutihin ng lahat ng ating ginagawa dahil tayo ay hindi nagmamay-ari ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin. Ang ultimate owner of everything ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ang pag-aaralan natin ngayong umaga, Jesus claims all of our possessions. Lahat po ng pagmamay-ari natin, ang ultimate owner po niya ay ang ating Panginoong Jesucristo. He owns everything. Yung Diyos po ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Now, sabi po rito sa Psalm 24 verse 1, pakinggan po nating mabuti. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. So yung una po nating katuruan ngayong umaga, the Lord owns all things. Ang Diyos, ang ating Panginoon, ang siyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Kaya po, napakaganda na simulan natin ngayon yung araw natin na, Lord, wala po pala akong possessions. Wala po talaga ang pagmamay-ari dito sa mundo. Lahat ng meron ako ay pinagkatiwala nyo lang sa akin. The Lord owns all things. Lahat ng bagay meron tayo. Alam niyo po, pag naunawaan natin yung Lordship of Christ over all things, yung lahat ng bagay na meron tayo pag mamay-ari ng Diyos, mababago po yung perspective natin eh. Kahit po sa cellphone natin, pag mamay-ari ito ng ating Panginoong Jesucristo, pag mamay-ari ito ng Diyos, at wala tayong pag mamay-ari dito sa mundo. So kahit ito pong cellphone na hawak natin, kung ito ay pagmamay-ari ng Diyos, yan ang perspective natin, yung paggamit natin ng cellphone, dapat nakakalugod pa rin sa Panginoon. Why? Because we are just stewards. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng cellphone. Kahit itong cellphone natin na to, dapat ito ginagamit natin sa kaluguran ng ating Panginoon. Ito po ay pahiram lang sa atin na dapat bawat pagbukas natin ng cellphone, ito ay nakakalugod sa ating Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng the Lordship of Christ over all things. Lahat po ng pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ni Jesus Christ, si Jesus Christ po yung Panginoon yan. So, kung yung buhay natin ibinigay natin sa Panginoon, ibig sabihin pinaghahari natin si Kristo sa ating buhay, ganun rin pinaghahari natin, ganun rin nagiging Panginoon si Jesucristo ng ating paggamit ng cellphone. So, when we say Jesus Christ is the Lord of all, pati pagkain natin, apektado, paggamit ng cellphone, pag-e-exercise, pagpunta sa trabaho, pakikitungo sa asawa, pakikitungo sa mga anak, pakikitungo sa magulang, pati sa pag-aaral natin, we always give our best. Lagi natin binibigay yung best natin kasi alam natin ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng lahat ng bagay. Now, kung meron pong aspeto ng buhay natin na ayaw nating ipasakop sa Panginoon, ibig sabihin lang nun, hindi talaga tayo naniniwala na si Jesus Christ ay Panginoon. Again, sabi po rito, if Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all. The moment na kinilala natin ang Panginoong Jesucristo na Panginoon, ibig sabihin kinikilala natin siya na Panginoon ng lahat at wala pong aspeto ng buhay natin na hindi natin sinasabi, Lord, wala kang rito, wala kang domain rito, wala kang wala kang authority dito. So when we say Jesus Christ is the Lord of all, He has the authority over all aspects of our lives. Now when we say the Lord owns all things, ibig sabihin lahat ng pagmamay-ari natin, lahat ng meron tayo, kapain mo yung bulsa mo kapatid, no? Kung magkano yan yung possession ng Diyos, yan yung possession ng Panginoong Jesucristo. Lahat yan sa Panginoong Jesucristo at dapat gamitin natin para sa ikalulugod ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng kaperahan natin sa bulsa natin, sa bangko natin, sa GCash natin, lahat yan sa Panginoong Jesucristo at nararapat natin gamitin lahat ng resources natin sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. Ibig sabihin, pinagbubuti natin lahat ng ginagawa natin kasi alam natin si Jesus Christ, Panginoon ng lahat. Kaya po, pag naunawaan natin yung Lordship of Christ over all things,
Ang kasunod po nito, dapat maisaayos lahat ng aspeto ng buhay natin. Si Jesus pala ang Panginoon ng lahat ng bagay eh. That includes our relationship. Pati relationship pala natin dapat naaayos. Pati pamilya natin dapat naaayos. Buhay ng mag-asawa naaayos. Parenting naaayos. Pati pag-aaral natin naaayos. Pati trabaho natin naaayos. Kung saan ka iniluklok ng Panginoon, saan ka binigyan ng posisyon, yung pinamumunuan mo naaayos din. Kaya po nakakatakot kapag hindi ka nagpasailalim sa pagkapanginoon ni Kristo. Sapagkat lahat tayo haharap sa Kanya sa Judgment Day. At uusisain niya lahat ng mga ginawa natin sa mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. So that's number 1, the Lord owns all things. Not just all things, sabi rito sa mga verse na ito, no? Sa verse na ito, the earth is the Lord's and everything in it. So not just all things. The Lord owns all people. Pati mga tao, pati mga owner. Minsan kasi, okay, the Lord owns all things, lahat na ito pagmamayari ng Diyos. Pero minsan parang yung sarili natin, tinitingnan natin na talagang mga owners eh. Pero dito sinasabi ng verse na ito, the world and all who live in it. Pati pala yung mga tao na nagmamay-ari ng mga bagay-bagay, pati yung mga tao mismo na yon ay pagmamay-ari rin ng ating Diyos. So the world and all who live in it, lahat ng living things, pati yung mga crickets, mga crawling, insects, pati yung mga hayop, pati yung mga leon, mga tigre, mga buwaya, pati yung mga ibon, lahat yung pagmamayari ng Diyos. And not just animals, but also human beings. Kaya pati dahil pagmamayari tayo ng ating Panginoong Jesucristo, pati yung pag-aalaga natin sa ating katawan. Ito ay parte ng pagsamba natin sa Panginoon. Kasi pag mamayari ka ng Panginoon, pahiram lang yung buhay mo sa iyo eh. So pag tinututbrushan mo yung sarili mo, pag naliligo ka, iniingatan mo yung sarili mo, hindi ka nagbibisyo, natutulog ka ng maayos, kumakain ka ng masusustansyang pagkain, hindi mo inaabuso yung katawan mo, hindi mo ibinababad sa mga maling gawain, hindi mo inaabuso in terms of sigarilyo, alak, at kung anong mga bisyo. Basically, what you're doing is you're worshiping the Lord. Pinapasalamatan mo siya in that way. Kaya lahat ng mga ginagawa natin sa ating katawan, pananagutan natin sa ating Diyos. At pag iniingatan natin yung ating katawan, yan ay isang uri ng pagsamba sa ating Diyos. Tandaan natin, ang ating Diyos, hindi lang siya nagmamay-ari ng ating kaluluwa, siya rin nagmamay-ari ng ating katawan. At pag iniingatan natin ang ating katawan, basically, pinapakita natin sa Panginoon, Lord, salamat sa buhay na pahiram mo sa akin, iingatan ko to. It's a form of worship. It's a form of service. And number 3 po, the Lord holds all people accountable. Ito po yung matindi rito. Dahil ang Panginoon ang siyang nagmamay-ari ng lahat, pati mga tao pagmamay-ari niya, lahat po tayo ay accountable. Pag sinabing accountable, lahat ng gagawin natin, lahat ng sasabihin natin, lahat ng paggamit natin sa ari-arian na meron tayo, lahat ng mga ginawa natin sa pamamagitan ng ating mata, ng ating kamay, ng ating tenga at ng ating bibig, lahat ng ito ay pananagutan natin sa Kanya. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Ganun po ang ibig sabihin ng pag sinabi nating si Jesus ay Panginoon. When we say Jesus Christ is the Lord over all, it means we will be judged according to what we have done. Sabi po rito, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Mabuti man o masama ang ginawa natin, pananagutan natin yan sa Panginoong Jesucristo. Now, kung maunawaan natin yung Lordship of Christ over all things, magkakaroon tayo ng tamang paggamit ng ating buhay, ng ating oras, ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Maging parenting, pagiging pakipagrelasyon sa asawa, lahat na ito dapat may ayos. Bakit po? Dahil lahat ng ito pahiram lang sa atin. The Lord owns all things, the Lord owns all people, and the Lord holds all people accountable. Pananagutan natin sa ating Panginoon lahat ng ating ginagawa. Kaya po, ito yung pinakauna nating application ngayong umaga. Identify the Lord as the supreme owner. Sa ating pang-araw-araw na buhay, praktikalan, no? Identify natin ang ating Panginoon. Lord, you are the supreme owner. Yes, cellphone ko to, pero ikaw ang supreme owner ng cellphone na ito.
Lord, kung ano man yung pera ko sa bulsa, hindi ko gagamitin ito sa mali kasi you're the supreme owner. Lord, itong relasyon na ito, pinagkatiwala niyo sa akin to. Pagbubutihin ko, ino-nourish ko, i-cultivate ko, pagyayabungin ko, mas magiging maganda yung relasyon ko sa asawa ko ngayon kaysa kahapon, and tomorrow it will be better than today. So pinagbubuti natin. Why? Because Jesus Christ is the supreme owner. At lagi nating ina-identify si Lord. Lord, you're the supreme owner. Now, mga kapatid, napakaganda po na lagi nating sinasabi na, may negosyo ka, or lagi nating sinasabi pag may kausap tayo na ito, negosyo ko to, pinagkatiwala ito ng Panginoon sa akin. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng bahay. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng pamilya. Alam niyo, nakakatuwa yung mga tao na yun na marami po ako nakakausap na gano'n, no? Pagkakamustahin ko, kamusta yung yung kabuhayan mo, kamusta yung trabaho mo. Eto, pinagkatiwalaan ako ng Panginoon ng promotion. Pinagkatiwalaan ako ng Panginoon ng bagong negosyo. Nakakatuwa yung ganung perspective. Ina-identify talaga si Lord as the supreme owner of everything. At dapat yan po ang maging habit natin. Kapag tinanong tayo, kamusta yung natin, kabuhayan natin? Eto, pinagkatiwalaan ako ng Panginoon ng ganitong kabuhayan. Lahat po ng meron tayo, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya dapat nating ino-honor at ina-acknowledge si Jesus Christ, yung ating Panginoon as the supreme owner of everything. And number 2 po, implore the Lord for more blessings. Pag sinabi po nating implore, we're appealing to the mercy of God na, Lord, you are merciful. Kayo po ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya po sa mga oras na ito, Lord God, I want to ask for more. Hindi po masamang humingi sa ating Diyos. Hindi po masamang humingi ng marami sa ating Diyos. Bakit po? Yung Diyos kasi natin hindi madamot. Yung ating Panginoon hindi naman killjoy na humingi ka ng mga maraming bagay sa Kanya. Okay lang humingi sa Diyos, at gusto nga ng Diyos na tayong mga anak laging lumalapit sa Kanya at humihingi ng mga bagay ng ating pangangailangan. At kahit nga hindi pangangailangan, kahit yung mga bagay yung mga bagay na nagpapasaya sa atin, like, Lord, gusto bigyan niyo naman po ako ng opportunity para makapasyal around the world. That's okay, that's fine. Walang problema yun. Kasi creation to ng Panginoon. Gusto niya, na-enjoy niya yung buong creation. Gusto niya na na-enjoy natin yung kanyang nilikha. That's why we can implore the Lord for more blessings. Hindi masama na humingi ng blessing sa Panginoon. Pero pakatandaan po natin, sa bawat hinihingi natin sa Panginoon, merong kaakibat yan na pananagutan sa Diyos. Kapag humingi ka sa Diyos ng asawa, binigyan ka ng asawa, pananagutan mo yan sa Panginoon. Humingi ka sa Diyos ng anak, binigyan ka ng anak, pananagutan mo yan sa Diyos. Wala kang bagay na hihingin sa Panginoon na pag binigay niya, hindi mo pananagutan. Lahat ng yon, haharap tayo sa judgment seat of Christ, at lahat ng yon, ipagsusulit natin sa Panginoon. Anong ginawa mo sa mga bagay na binigay ko sa iyo? Kaya po napakahalaga, point number 3, improve yourself as a faithful steward. Lagi po nating ini-improve yung ating sarili bilang mga tapat na katiwala ng ating Diyos. Now, kapag hindi po tayo nag-i-improve, wag po tayong mag-expect ng mas maraming blessing sa Panginoon. Kasi kapag hindi tayo tamang steward, hindi tayo nagiging mabuting katiwala ng Diyos, pag pinagkalooban tayo ng Diyos ng pagpapala, asahan natin, yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, masasayang lang. Bakit po? Hindi tayo mabuting katiwala. Kaya po, every time na humihingi tayo ng blessing sa Panginoon, Lord, bless me. May kaakibat yun na kailangan natin mas maging mabuting katiwala ng ating Diyos. You can ask for more, walang problema. Pero, sabi sa Bible, to whom much is given, much is required. Kung sino mas pinagkatiwalaan ng mas marami, mas malaki yung dininiban ng Diyos na kailangan mas maging marunong, mas maging mabuti, at mas maging tapat na steward tayo sa Panginoon. To whom much is given, much is required. Kung ano yung hiningi natin sa Panginoon, tapos binigay niya sa atin, yun yung pananagutan natin at dapat nating pagbutihan. So, we need to improve ourselves as faithful stewards of the Lord's blessings. Para po sa ating discussion, how does this devotion change the way we look at the possessions the Lord entrusted to us? Samahan niyo po ako sa panalangin. Gawin po natin itong panalangin. Lord God, I come before you, knowing that you own everything. You are the creator and the true owner of all things.
You own not just possessions, but you also own me in every person. Help me to always recognize your authority over my life. I ask for your blessings. Lord, not just for material things, but for wisdom and grace to live faithfully. Teach me to be a good steward of all you have entrusted to me. Guide my steps and help me to honor you in all that I do. I trust in your goodness and depend on your mercy. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay dito sa ating channel. I hope naging pagpapala po ito sa itong devotion na ito sa bawat isa sa atin. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.